Lebron layas sa LA, mas pipiliin pa pala si Trae Young kaysa ang anak ni The King na si Bronny James. Tila wala na nga pong makakapigil pa dito at talagang hindi swak sa panlasa ng Lakers si Bronny. Kitang-kita naman din na napakalaki ng agwat nila ng tatay niya. Kukunin lamang ang anak para lang masihan ng tatay. Aba kahit sinong kupunan pa man sa liga, hindi magsasayang ng panahon o manlalaro kung alam nilang walang magandang maiaambag sa kanila. Bibilang nga po ang ilang taon din bago makita ng isang manlalaro kung saan sila magaling o bago nila makuha kung saan sila magpo-focus na posisyon. Hindi nga po mag-aaksaya ng panahon ng LA para i-develop pa ng gusto ang manlalaro. Gayong papatapos na nga rin talaga ang karera nitong si LeBron James. Paano ba naman kasi mga kapatid, magde-decide na nga po si Rob Pelinka hinggil dito sa hawak nilang first round draft pick ngayong 2024. Pipiliin nga po ng New Orleans Pelicans ang 2025 draft pick ng LA. So meaning Lakers ang may hawak sa 2024. Parte nga po yan ang trade deal nila dati nung nakuha nila si AD sa Pelicans. Mas napupusuan ni GM Rob etong si Trae Young kaysa kunin lamang ang anak ni LeBron na si Bronny. Gamit na gamit nga po kung siyang ang tatargetin nila dahil kilalang napakatinik nito bilang point guard. Maaasahan at mas madaling itandem kay AD, lalo pat kapag nagretiro na nga si LeBron sa liga. Maraming nadismaya sa balitang to, halos lahat ng fans na pataas ng kilay sa binabalak ngayon ng Lakers mga kapatid. Para sa kanila baka mas lalong mapasama pa ang team dahil ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari biglang lipat bakod nga si Lolo Bron nito. Alam nga po ng lahat ang plano ni LeBron na kahit sino pa man ngang makakakuwang kupunan sa anak niya gusto niya dito din siya maglalaro. Makailang beses nga pong nasabi na yan ni LeBron at tila parang ayaw yatang makinig ni Rob Pelinka dito. Nadismaya na nga rin po dati si GM kay LeBron nang kunin nga nila itong si Westbrook sa kanilang team. Ang resulta katakot-takot na kapalpakan. Puro turnover at talagang todo sisi pa kay Westbrook ang lahat dahil talagang nasira nga daw ang chemistry ng buong kupunan. Kaya eto malamang ang dahilan din kung bakit tila ayaw na ngang magpa-impluensya pa ni Rob Pelinka kay LeBron dahil mas alam pa ni GM kung paano buuin ang kanilang team. Kumbaga, trust your gut sa mga desisyon mo. Kapag eto nga po ang nangyari, alam na ng lahat na pwedeng lisaning bigla ni LeBron ang LA. Lalo pat ngayong wala siyang balak kunin ng player option. Samantala, Jokic bawal na sa MVP award. Wala kayong awa talaga. Sino ba namang mag-aakala na gagawin to sa taong nakamit na rin ang magkaroon ng MVP sa liga? Hindi nga po akalain ng lahat na gagawin to sa kanya. Gayong deserve nga po niya ang ganyang klaseng award dahil patuloy pa rin nga pong namamayagpag ang karera niya sa NBA. Wala nga pong duda yan kahit sino pa mang tanungin. Kaya parang kalapastanganan yata ang ganito. Hindi pa naman nagre-react dito si Jokic. Pero malamang sa malamang hindi siya sasang-ayon dito. Medyo tahimik nga lamang po ang mamang to at hindi pumapatol sa mga trashtukan kahit pa nga sa loob ng court. Involved nga po si Kevin Hart dito mga kapatid at galing mismo sa bibig niya na dapat wala ng Jokic na mabibigyan pa ng MVP award. Gusto niyang itigil na ng liga ang kahibangan at hindi nga daw maganda to para sa NBA. Tila may problema o may hinanakit yata itong si Kevin Hart kay Jokic dahil ang tanging rason nga lamang niya mapupunta nga daw si The Joker sa mga elite na malalaro kapag naging MVP pa nga ulit siya ngayong season. Tanging 8 malalaro lamang sa buong history ng NBA ang nagkaroon ng 3 beses na award sa MVP. Yan nga po ay sina Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan at LeBron James. Kaya kapag siya nga ang naitanghal bilang MVP ngayon kasama na nga po siya sa listahan na yan. Maganda naman nga daw ang ipinapakita ni Jokic pero hindi siya sigurado na dominante siya kagaya ng ginagawa ni Shai Gilgeous-Alexander. Dagdag pa nga po yan ni Kevin Hart. Hindi pa nga daw sapat din ang nagagawa ni Jokic para magkaroon siya agad ng 3 MVP sa kanyang karera. Medyo matindi nga po ang mga pahayag ni Kevin Hart kay Nikola Jokic. Pero tignan na lang natin kapag nakapag back-to-back pa ang team ng Denver kung ganito pa rin ba ang reaksyon niya.